Okay guys, pahabol, Happy New Year. So, meron na ako i-share po sa inyo about sa hog industry. So, sa mga ganitong larangan ng negosyo. So, may napanood ako, isa sang hog research katulad po natin. Backyard lang po siya. So, sa pag-aalaga niya ng baboy, huminto siya dahil ang rason niya is nalugi po siya. So, 1 year po siya nag-aalaga. Binenta niya lahat ngayon yung kanyang mga alaga dahil nalugi po talaga siya. So, 1 year siya nag-aalaga. So, ngayon guys, ang isi-share ko po sa inyo ay mahalaga po ito. Dahil ayon sa sarili kong pananaw, opinion about sa gantong larangan. So, ang hog industry guys, hindi ganoon kadali. Ang iniisip natin ay kumita kaagad. So kapag ganoon ang iniisip mo, isa lang po ang paroroonan. Hihinto ka po talaga. So sakita tayo kung ilang taon bago mo ma-feel, makikita na kumikita ka talaga. So sa hog industry guys, nasa 5 years to 10 years bago mo ma-achieve, bago mo malalaman, bago ka makapag-decide na kung kumita ka ba o hindi sa pag-bababoy. So ito guys, totoo po ito, base po ito sa aking karanasan, base po sa experience ko. So sa hog industry po kasi napakahirap po talaga yung negosyo na yan, yung katulad natin, backyard. So 5 years to 10 years guys, tandaan nyo po ito. Diyan yun lang po makikita kung nalulugi kayo or kumita kayo. Una, ang gagawin po talaga natin is pag-aralan natin yung unang-una yung procedure. Pangalawa, kung paano po i-market natin yung ating produkto. Pangatlo, siyempre, pag-aralan po natin kung paano po ma-dispose yung ating mga biik. Yan. Pag nag-dispose tayo, hindi pa tayo mahihirapan. Pag-aralan natin yung magiging cost. Yung siyempre yung pinakalas, yung handa ba yung sarili natin sa mga ganitong negosyo. So yun ang pinaka-importante, kung handa ba. Kasi ang problema guys, kahit gaano po tayo kagaling, gaano po tayo ka hands-on, gaano po tayo pursigido sa ganitong gawain, meron po talagang darating na problema na hindi natin inaasahan. So normal na po yan, yung problema normal na po yan. May gagawin ka man o wala, may problema po talaga. So nasa pagdadala, nasa pag-handle na lang ng problema. Mas maganda yung problema, yung problema sa problema. So ngayon guys, nag-stop siya. So napanood ko lang naman 1 year. So 1 year sa akin guys, napaka maaga para mag-decide na lugi ka or kumikita ka. 1 year, so parang nakadalawang cycle lang po ata siya ng pag-aalaga. So kapag ganoon po ang ating mindset, so hihinto po talaga tayo guys. Ang sa hog research po kasi guys, parang ang sabi ng iba parang sugal. Ang sugal po kasi may panalo, may natalo, din panalo, talo. So lamang po ang talo sa sugal. Sa bandang huli, sa pinakahuli, wala pong nananalo sa sugal. So real talk po tayo, wala po talaga. Sa pagbababoy, parang sugal, sabi nila, oo, hindi lahat ng pagkakataon panalo,
May kita, may wala, may kita. So, ganun. Ang pinagkaiba sa hog industry guys, o anumang larangan ng negosyo, ang pinakadulo po ay palaging panalo. Nasa dulo po ay laging panalo po talaga. So, ang ibig sabihin, wag po kayo hihinto. So, puwer na lang kung may mabigat na dahilan. So, wala tayong magagawa doon. Pero kung kaya mo naman sa sarili mo, alam mo naman na maganda yung takbo, so wag po kayo hinto. Dahil kapag huminto po kayo, lagi po kayong talo. So, inuulit ko guys, nasa 5 to 10 years ang masasabi mo talaga na kumita ka or nalulugi ka po talaga. Hindi po sa 1 year, masyadong maaga. Hindi po sa 2 years, hindi sa 3 years, hindi sa 4 years nasabihin mong nalugi ka or kumita ka. Inulit ko guys, 5 to 10 years. So sana guys, meron kayong napulot na konting idea. Base po yan sa pananaw ko sa mga katulad ko backyard hog racers na sumusuko. So masyadong maaga po yung 1 year, 2 years. So nasa 5 to 10 years po yan guys, bago mo malaman kung kumita ka ba or hindi. So yun lang guys, maraming salamat. Happy New Year everyone and God bless.